tatalakay tayo tungkol sa momentum after Easter. Yun. Pagkatapos ng Easter, dapat meron pa rin tayong momentum. Ang dahilan kasi tayo po ay hindi dapat nanghihina at patuloy po na ang mga ginagawa natin sa Panginoon ay nagpapalakas sa atin. Of course po, tayo po'y nagpapahinga, pero yung pananampalataya po natin, huwag nating pababayaan. Sapagkat si David po, nang siya'y magpahinga, sa giyera noon, ano nangyari? Nagpapahangin siya doon sa itaas ng kanyang palasyo. Nakita si Bathsheba, ayun, alam niyo na ang sumunod na pangyayari. Nahulog siya at simula rin ang problema ng kanyang pamilya. So, kaya po, huwag nating pababayaan na mawala yung momentum ng ating kasiglahan sa paglilingkod sa Panginoon. So, ngayon po ay ating nakapaloob dito ang tatlong bagay para patuloy po nating magawa na pamuhayan ang mga bagay na natutunan natin sa panahon po ng mahal na araw. So, ito po ay ang know, believe, and action or practice. Know, believe, practice, or action. So, alam po natin, mga kapatid, na sa panahon po ng mahal na araw, ang binibigyan ng diin ay ang kabuuan ng Ebanghelyo. Yung tinatawag po nating mabuting balita. At yan po yung pag-aralan namin kahapon, nasa unang Korinto 15:1 hanggang 4. Na pakilagay mo nga doon, ang sabi po doon ay ganito. Unang Korinto chapter 15 verse 1 up to 4. Sabi rito, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamagitan naman ito ay ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya na walang kabuluhan. Ang topic po, yung Ebanghelyo na ipinangaral, na siyang dahilan kung bakit tayo naligtas at ito yung ating pinapanatilihan. Kaya tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat ebidensya ito ng buhay na iniligtas. Pagka kayo tumigil, ang ebidensya ng kaligtasan baka hindi natin natanggap yung tunay at buhay na pagliligtas ng Panginoon. Pagkatapos, ang sabi po dito, sa verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So, yun po yung yun po yung nakapaloob naman doon sa Ebanghelyo, yung mabuting balita. Kaya pag sinabi po nating mabuting balita, ang sentro po noon ay yung mga ginawa ng Panginoong Hesus sa panahon ng mahal na araw. Na siya'y namatay, siya'y anong tawag dyan? Namatay, nalibing, at nabuhay na maguli. Kaya po yung unang wika, i-review ko po kayo,
ay forgiveness po yon. Kapatawaran sa mga makasalanan. Kaya sabi doon sa unang wika ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Amen? Pagkatapos yung pangalawa na wika ay sabi niya, ngayon din isasama kita sa aking paraiso. Ayun. So sa mga pinatawad na naintindihan nila ang kahalagahan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, mayroong langit siyempre na nakalaan, may paraiso. Amen. Kaya someday, pagdating ng panahon, tayo po'y kukunin ng Panginoon at tayo ay dun titira sa langit, kasama tayo ng Panginoon na namatay sa atin at tumubos magpakailan-kailan pa man. And then, yung pang-anim na wika, ano ang sabi po doon? Naganap na. So, ibig sabihin, tapos na ang kanyang misyon. Kumbaga sa produkto, natapos niya yung formula. Halimbawa, sa sabon, ito ay kumpleto na, gagamitin na lang natin. It is finished. Sabi niya sa Ama, it is finished. Nagawa ko na ang misyong ipinagagawa mo sa akin at ang misyon niya ay iligtas tubusin ang sangkatauhan. Okay, pagkatapos, yung pangpito ay siyempre sa iyong mga kamay. Inihabilin ko ang aking kaluluwa. Sabi niya, Ama, kaya yung una, Ama ang unang banggit, yung katapusan, Ama pa rin. So, in between, naman ang mga dumating sa atin na buhay sa pagitan ng ating pagtanggap at pagtatapos sa pananampalataya, dapat ay matibay pa rin na tayo'y tumatawag sa Ama at ang Ama pa rin ang paghahabilin na natin ang lahat ng bagay. Amen. Napakasakit pagka yung una, naranasan mo, sa gitna, dinanas, ikay magtatapos na, saka ka nag-backslide. Ayun. Kaya, ano man maranasan natin? Sabi niya, maliban ng panatilihan ninyo. At madali po, sapagkat ang Panginoon, ang kailangan lang natin, yung pananampalataya natin, ang Panginoon, hawak-hawak tayo. Hanggat tayo nagpapahawak, pero pag ayaw mo na, anong gagawin? Pag nagwawala ka na, anong gagawin sa iyo? Sabihin mo doon sa iyong katabi, bahala ka sa buhay mo. Nagwawala ka na eh. Ibig po sabihin, hindi po mga naging genuine ang pananampalataya ng mga hindi nakakatapos. Amen? So, yun yung nakapaloob. Sabi dito sa verse 1, pinatatalas ko sa inyo, yung 15:1, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, inyo namang tinanggap, kailangang tanggapin, parang sabon, wala ka nang idadagdag para bumula yung sabon, kukuha ka na lang at gagamitin. Pamumuhayan mo na lang ang mabuting balita at ang mabuting buhay ang ebidensya po niyan. Pagkatapos sasabi, yung tinanggap at inyo namang pinananatilihan. Amen. Tapos doon sa verse 2, sabi niya, sa bandang huli, kinakailangan, sabi niya, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. So, merong madugtong niyan, kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral sa inyo o sa inyo, tapos maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. So, meron pong pananampalatayang walang kabuluhan, yung mga tao na hindi itinalaga ang buhay nila hanggang katapusan. Amen? Maaaring tumagal ka sa pananampalataya, maaaring na tumagal ka, tumanda ka sa pagsisimba mo, pero sa bandang huli ng buhay mo, saka ka magbabackslide.
kwenta yung ganong pananampalataya. Sabi niya, walang kabuluhan yung ganoong pananampalataya. So, ang genuine na pananampalataya sa simula ay nakatalagang buhay mo sa ating Diyos Ama na paglingkuran. Anumang mangyari sa kalagitnaan ng buhay natin, pananampalataya, dapat nagtatapos din tayo na Ama natin ang ating pupuntahan. Amen? Sa langit. Okay, palapakan natin ang Panginoon. So, yun po ang Ebanghelyo. Kaya pag sinabi ninyo, Ebanghelyo, ano nakapaloob? Kamatayan at pagkabuhay, paglilibing at pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Sabihin, namatay siya para sa ating kasalanan, at nalibing siya, simbolismo na yung dating pagkatao natin, kasamang inilibing para tayo magkaroon ng bagong pagkatao, at siya nabuhay na maguli para tiyakin na meron tayo na banalang araw, tayo'y kasama niyang mabubuhay at titira doon sa langit magpapatuloy. Amen. Yun po yung mabuting balita. So ngayon, dapat na intindihan natin kung paano po isi-share yun. Ngayon, ano ang ating dapat malaman tungkol sa ating Panginoong Hesus? So alam natin po, ang Panginoon ang dapat nating maunawaan at panampalatayanan. At ano yung dapat nating maunawaan? Una, sa unang Juan, 1:1, ang ating Panginoong Hesus, ang sabi diyan, sa pasimula siya ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Iyon. So, ang Panginoong Hesukristo ay anak ng Diyos. Amen. Doon siya simula, sabi niya, siya'y salita, kasama siya ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Pangalawa, sabi niya, ito rin ang pasimula ay kasama ng Panginoon, at lahat ng bagay ay ginawa sa pamagitan niya, at walang ginawa na nagawa kung hindi sa pamagitan niya. Sa verse 4, yun po ang topic. In Him was life, and the life was the light of men. Nasa Kanya daw po ang buhay, at ang buhay daw po ang siyang ilaw ng mga tao. Kaya po, ang Panginoong Hesus ay manlilikha. Ang Panginoon Hesus po ay ating buhay, at siya ang ating ilaw sa mga tao. Kaya pagka ikaw ay mayroong Panginoong Hesus sa buhay mo, kasama mo kahit saan ang manlilikha. Amen. At meron kang buhay na walang hanggan, at meron kang ilaw sa buhay mo, sapagkat naparito siya upang maging ilaw. Gabayan tayo sa maayos at maliwanag na buhay. Pangalawa, ang sabi diyan sa Acts 3:36, Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. Pinakikilala po siya ay Panginoon at Kristo o tagapagligtas, Christ my Savior. Kaya nga, siya po ay Panginoon. Kaya pag wala kang Hesukristo, wala kang Panginoon na nasa langit. At hindi ka maliligtas kapag hindi po natin naunawaan at tinanggap ang ating Panginoon. Bakit? Sapagkat siya po ang isinugo lang ng Diyos Ama sa langit para tubusin ang mga tao. At pag may Kristo tayo sa puso, meron din tayong Ama. Amen? Kaya nga, ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan ng buhay, sa 14:6 ng Juan. Sabi niya, walang makaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So kung wala tayo sa Panginoong Hesus, hindi natin naintindihan ang Kanyang ginawa at hindi natin siya tinanggap, hindi ka makakarating sa langit. Kasi ang sabi doon, 14:6, ako lang ang daan, katotohanan at ang buhay.
Walang makakaparoon sa ama kundi sa pamagitan ko. Sumunod po yung sa Acts 13:36-38. Sabi dito, for David, after he had served his own generation by the will of God, si David raw pagkatapos na kanyang mapaglingkuran ang kanyang henerasyon sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Kaya dapat buhay natin, yung henerasyon natin ay gagawin nating paglingkuran ng Panginoon sa kalooban. Paglilingkuran natin ating henerasyon sa kalooban ng Panginoon. Sabi, ay ano yung kalooban ng Panginoon? Ang kalooban ng Panginoon, manampalataya ka sa bugtong na anak ng Diyos na parito para tayo iligtas. So, ang sabi rito, fell on sleep, namatay siya, and was laid unto his fathers, and saw corruption. But he, whom God raised again, saw no corruption. Itong kaibahan po kay David at sa Panginoon Yesus, si David naglingkod noong lumang tipan, namatay siya. Kahit siya ay naglingkod na kalooban ng Diyos. Kaya, lagi natin tandaan, at sinasabi ko po yon, ang tao talaga namamatay. Amen? Ngayon, kung ayaw mong mamatay, ano mangyayari? Tutubuan ka ng kamote sa likod. O, yung para kang magiging tuod. So, ngayon, kaya wala pong ganoon. Ang tao po kasi, nilikha hindi para habang buhay na mabuhay sa mundo. Nilikha tayo para sa langit. Amen? Tandaan po ninyo yan. Nilikha ka ng Panginoon hindi para sa impyerno, hindi para mabuhay dito ng habang panahon. Nilikha tayo ng Panginoon para kasamahin niya magpakailan pa man sa langit. Pero lagi niyong tandaan, hindi namimilit ang Panginoon. Dapat yung pag-ibig ng Diyos gagawa sa puso mo, at magdidesisyon ka ng voluntaryo na, Lord, binibigay ko ang aking buhay sa iyo at ako'y maglilingkod sa iyo magpakailanman. Isipin po ninyo, pagka ginawa niyong asawa o nagsama kayo mag-asawa ng pareho kayo napipilitan, ano mangyayari? Anong buhay? Maligaya, magulo. Magulo, siyempre. Pilitan kayo Manganganak ngayon. Kasi pipilitin din na manganak lahat pilit. Amen? So, hindi masayang mabuhay ng pinipilit ang kasama mo. Ganyan din sa Panginoon. Pagka ika'y pinilit, hanggang langit magwawala ka. So, kaya ako narito, Panginoon, pinilit mo lang ako Kaya, sabi mo sa iyong katabi, walang pinipilit. Masayang maglingkod pag hindi pinipilit. Yung bukal sa loob mo sapagkat nahipo ka ng pag-ibig ng Panginoon. Hindi tayo daw ang unang umibig, kung hindi ang Diyos ang umibig sa atin bago natin naintindihan na ibigin ng Panginoon ay sapagkat siya muna ang unang umibig at ibinigay ang kanyang buhay sa atin. Hindi pa natin siya nakikilala. Kaya nga, nung ating malaman po ito, ang Holy Spirit inilalagay yung consciousness, yung kamalayan natin sa pag-ibig ng Panginoon. Pag nabasa natin, narinig ang salita ng Diyos, nagigising po yung kamalayan na yon. Pero iiwan ka ibig sabihin, kinakatok ng Panginoon ang iyong puso para ibigay mo ang buhay mo ng kusa at walang pumilit sa iyo, hindi naramdaman mo na maglingkod ka sa Panginoon ng tapat, na mahal mo ang Panginoon. Kasi anumang tao, sino man tao na ang motibo ay pagmamahal, anumang kondisyon yan sa buhay,
mananatili siyang tapat na minamahal yung kanyang taong pinili. Amen? O isipin nyo, pagka-asawa nyo, pinilit lang kayong pakasal dahilan sa mayroon. Paano pag naghirap na? Wala na. Hiwalay na. So, ang sabi diyan sa verse 37, "But he whom God raised again saw no corruption. Be it unto you therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sin." So, dapat natin malaman, wala pong kapatawaran ng kasalanan maliban sa Panginoong Hesus. Kaya yung unang wika, anong sabi doon? Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Walang ibang tagapamagitan sa Ama na satisfy ng hustisya ng langit. Ano ba yung hustisya ng langit? Ang hinihingi, ano sabi doon sa 6:23 ng unang Korinto, pangalawang Korinto ba? Sabi niya ay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa ano pala? Na Roma pala. So, 6:23, ang kabayaran ng kamatayan ay kasalanan. Ngunit ang kaloob na walang bayad ng Panginoon ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. So, ang bayad sa kasalanan ay bitay. Yun ang ibig sabihin po ng kamatayan. Babayaran mo yan, kahit isa lang. Ang kasalanan mo, parang sa buhay natin, habang panahon, buong buhay ka na naging maayos, mabuti ang buhay mo, pero noong tumanda ka, nakapatay ka, o dinala ka sa korte, ang lilitisin sa iyo, hindi yung maraming taon na ikay nabuhay na maayos. Hindi yung isang kasalanan mo lang. Doon ka lilitisin. Kaya, ang sabi po, ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. At sapagkat tayo lahat nagkasala, hahatulan tayo ng kamatayan. Kaya po, sinong hindi nagkasala? At sinong hindi nagkakasala? Kahit na nga tayo Kristiyano, nagkakasala pa rin tayo. Pero salamat po sa Panginoon sapagkat binayaran niya ang ating kasalanan. Kaya kung tayo man ay magkasala bilang Kristiyano, pag tinanggap natin ang Panginoon, buradong lahat ang ating kasalanan. Absuelto tayo sa korte ng Panginoon dahilan sa binayaran tayo ang ating kasalanan, ating Panginoon ng kanyang sariling buhay. Ngayon, kung tayo may nagkakasala bilang mga Kristiyano, meron pong provision. May nila ang solusyon. Sabi niya, kung iyong ipapahayag 1:9 ng 1:7 at saka 9 ng unang Juan. Kung ating pinapahayag ang ating kasalanan, tapat at banal siya, na tayo patatawarin at nililinis tayo ng dugo ng ating Panginoon. Amen. So, yun lang po ang kailangan natin. Pero, hindi naman natin desire o pagnanais na tayo hindi mananampalataya, wala tayong conviction na gumawa ng mali, kasalanan. No? Pero ngayong Kristiyano na tayo, merong Holy Spirit sa atin na kumukontrol, nagbibigay ng conviction. Sinasabi, ay wag, masama yan, wag mong gawin. So, tayo nakakapamuhay ng matuwid. Amen? So, sumunod, Acts 28:28. Be it known therefore unto you that the salvation of God is sent unto you, unto the Gentiles, and that they will hear it. Inyong dapat maalaman, be it known unto you therefore, na ang kaligtasan ng Diyos ay ipinadala sa mga hintil, sa mga hindi Hudyo, sa atin, at sila'y maniniwala. Kaya ngayon, tayo nandirito kasi naniwala tayo sa Ebanghelyo ng kaligtasan ng Panginoon at yan po ang ating Panginoong Hesus. Galatia 3:26-29. Ito ay dapat din nating malaman tungkol sa Panginoon.
Sabi niya, kayong lahat, for ye are all children of God by faith in Christ Jesus. Kayong lahat, sabi niya, ay anak ng Diyos sa pamagitan ng inyong pananampalataya kay Kristo. At 29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y anak ni Abraham at tagapagmana ayon sa pangako. So tayo nagiging anak ng Diyos dahil sa pananampalataya sa Panginoon at pagkatapos nakakabit tayo sa pangako ng Panginoon sa ama nating si Abraham. Na pagpapalain ko ang iyong lahi. Amen? So, yun yung mga bagay na pangunahing na dapat nating maintindihan na ang Panginoong Jesucristo ay manglilikha, siya ang buhay, siya ang liwanag, siya ang ating kaligtasan, at siya ang ating Panginoon, at siya ang ating tagapagligtas. Amen. Pangalawa, maniwala at tanggapin ang Panginoon. Ang sabi sa Juan 3:15-16, sapagkat ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang, sa verse 16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niyang Kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya, ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito'y lagi nating sinasabi. At dapat po ito ay paulit-ulit nating sauluhin, sapagkat ito po yung sentro ng, ng Old and New Testament. Kumbaga yun yung buong purpose na iligtas tayo sa pamagitan, mula sa pagkapahamak, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, at ang dahilan po niyan ay sapagkat iniibig tayo ng ating Ama sa langit na hindi niya nais na sino may mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya lang, ulitin ko, sino man, yung salitang sino man, na sumampalataya ay huwag mapahamak. Yung pong sino man doon, inuna yon. Ibig sabihin, walang pinipilit. Amen? Sabihin mo ulit sa iyong katabi mo, walang pinipilit. So whosoever, sino man nga sino man sumampalatay. Kung ayaw mo, ano ang sasabihin ng Panginoon? Ano ang sasabihin? Ayaw mo. Ayaw mo sa pag-ibig ng Panginoon. Ayaw mo siyang paniwalaan. Ayaw mong tanggapin ang ginawa ng Panginoon sa iyo. Ano ang sasabihin ng Panginoon sa iyo? Ganon. Di alam nyo, bahala ka sa buhay mo. Okay, so ngayon, Juan 1:12. But as many as receive Him, at sa kanila na sa kanila nagsitanggap, ay pinagkaloob sa kanila ang kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos sa makatindbagay siyang sumampalataya sa Kanyang pangalan. Tumanggap at sumampalataya. Ngayong alam natin na ang mahal ka ng Diyos, hindi ka gustong mapahamak ng Panginoon, pero kinakailangan pong kusa na tanggapin ng Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo. Pagka iyong naniwala ka at tinanggap mo siya, ano nangyayari? Tayo'y nagiging mga anak ng Diyos. Ayun, sabi doon. Magsitanggap, pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sino man? Sabi niya, dato pa ng lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap. Lahat. Hindi yung hindi tumanggap. Hindi kasama yon. Kaya, yun lamang tumanggap ang pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Salamat sa Panginoon, nandito tayo kasi kusang loob nating tinanggap ang pag-ibig ng Panginoon na iniaalok sa atin. Amen. Hallelujah. So, Juan 3:16 3:36.
He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not, the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Sabi niya, Tagalog, ang sumasampalatay sa anak, may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ang sumasa kanya. Napansin po ba ninyo, yung hindi tumatalima? Ibig sabihin, kung ayaw mo sumunod, sabi niya, makikita mo ay hindi buhay na wala hanggang, kundi puot ng Diyos. Puot. So, hindi lang bahala ka sa buhay mo, o hindi, doon ka sa impyerno. O, yun. So, salamat at tayo po'y mapalad sapagkat tayo po ay nagbigay ng buhay sa Panginoon. Juan 6:47. Verily, verily I say to you, he that believeth on me hath everlasting life. Sabi niya, katotohanan. Dalawang katotohanan po. Sabi, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Alam po ninyo, yung buhay na walang hanggan po yon. Gaano lang katagal ang buhay natin ngayon? Salamat nga, sabi ko nga, kung tayo umabot ng 100 taon, pero wala na rin. Hindi ka na rin maligaya kung 100 taon. Kasi gutay-gutay ka na nun eh. Ang naka-wheelchair. Hindi ba? Tapos merong sarap-sarap nung lechon dyan. Wala na, lalasap-lasap ka na lang. Kasi pagka kumain ka, mai-stroke ka na. So, pigil-pigil na. Lahat ng mga gulay na lang, yung gulay na lang kakainin. So, katotohanan po ng buhay yan. Kahit ka may pera, pag ganun ka ng katanda, hindi ka na rin maligaya. Maligaya ka na lang, kasama mo yung iyong pamilya. Pero sa mga ng katawan, ala na. So, kahit nga sa asawa companionship na lang. Di ba? Pag 100 taon na ka, ano magagawa mo pa? Romantic ka pa ba? Wala na. Sana wala na. Lahat ay tumatanda. Maniwala kayo. Sabihin niyo, praise the Lord. So, lahat tayo mamamatay. Laging tandaan yan. At isang kamangmangan, na ipagpalit mo yung walang hanggan, yung buhay na hindi magwawakas, hindi matatapos, walang katapusan, hanggat may Diyos, kasama ka ng Diyos sa isang lugar, walang problema, walang gutom, walang sakit, walang luha, walang paghihiwalay. Amen. Huwag mo ipagpapalita 100 taon mo kung ikay 100 taon mabubuhay sa walang hanggan. At never na ipagpalit mo rin ang iyong buhay, ang kayamanan mo doon sa walang hanggan. Kaya gusto ng Diyos na ikay pagpalain, tayo ay makaranas ng blessings, pero not at the expense of eternity. Hindi dapat ipapalit ang walang hanggan sa kayamanan na pagdating na ikaw ay tapos na. Hindi mo na madadala yun. Hindi na. Kahit magandang bahay mo, madadala mo sa langit yan. Ang madadala mo sa langit na bahay, katapat nung panahong ginugol mo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay, palapakan natin si Lord. Sabi dito, kaya sabi nga doon sa 6:47, katotohanan. Ibig sabihin, ito talaga ang dapat nyong tanggapin. This is the truth. Ang naniniwala ang sumasampal sa akin may buhay na walang hanggan. At sinabi niya sa 11:40 ng Juan, did I not say to you that if you would believe, you would see the kingdom, the glory of God? Hindi ba sinabi ko sa iyo, sabi niya sa babae, na kung ikaw ay maniniwala, mananampalataya, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos.
So, lagi natin tatandaan yan. Sa pananampalataya natin sa Panginoon, meron tayong buhay na walang hanggan, makikita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon sa ating buhay. And lastly, 16:31 ng Gawa. Sinabi sa kanila, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, kasama ang iyong sambahayan. So yun, kaya kung tayo mananampalataya sa Panginoon, tayo mismo makakaranas ng buhay na walang hanggan, kaligtasan ng Panginoon para sa buhay na walang hanggan, makikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos at walang maiiwan. Sabihin mo sa iyong katabi, walang maiiwan. So, kaya nga, hindi, maliligtas yung ating kasama sa bahay, yung mahal natin, yung mga anak natin, nang hindi mo isi-share sa kanila ang ebanghelyo ng Panginoon at hindi mo i-exercise yung iyong authority, yung iyong impluensya sa kanila bilang tatay, bilang nanay, bilang kapatid na mananampalataya. Kasi, pagka hindi mo ginawa yan, iba ang i-impluensya sa kanila. Kaya tayo, nung maligtas tayo, matatanda na tayo. Pati mga anak natin, matatanda na. Yung marami sa atin. Kaya, ang umimpluensya na sa kanilang utak ay yung kanilang profesor, yung mga kaliwa, yung makakanan. Di ba, maraming lalo sa UP at doon sa ibang government na universidad, maraming naging MPA. At dahil sa impluensya nila, na kinanonood sa Senado, yung hearing ng mga nanay na naging NPA, yung mga anak na babae, naging makakaliwa, yung mga aktivista. Ay tinanggihan yung pinamili, sino sasamahan mo? Ay ang pinili ay yung yung kaniyang mga aktivistang kasama. Kaya yung nanay doon sa Senado, iyak ng iyak. Ngayon, alam po ang problema. Hindi niya inimpluwensyahan ang kanyang anak sa Panginoon. Amen. Kaya, ang nangyari, tinanggi siya na may mas umimpluwensya sa kanya. Na laging kausap, laging dinodoktrinahan ng tungkol sa komunista, o kaya naging komunista. At doon sa Senado, nakakalungkot talaga yung nanay, pinili nung anak na sumama doon sa piliin yung aktivistang grupo kaysa sa umuwi sa bahay nila. O di iyak-iyak na lang yung nanay. Kaya, I challenge mga kapatid, gawin natin, exercise natin yung impluensya natin sa ating mga anak. At ang unang topic na dapat mong ituro sa iyong mga anak, yung Deuteronomio 6:4 hanggang 7 ba yun? 6. Ano sabi? Pakinggan ninyo Israel, sabi niya, mga tatay ang kausap. Ang ating Panginoong Diyos ay isa. At iibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong mong puso, buong mong kaluluwa at buong lakas mo. Pagkatapos ano sabi doon? Ituturo mo ito sa iyong mga anak, sa inyong tahanan. Sabi diyan, ibigin nila tuturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At sa yung sasalitain tungkol sa kanila pag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, ikaw ay lumalakad, pagka ikaw ay nahiga, pagka ikaw ay bumabangon. Ibig sabihin, hanggat mayroon kang pagkakataon, sa bahay mo nagsisimula ang pagtuturo ng tungkol sa tunay na Diyos at tungkol sa pag-ibig sa tunay na Diyos. Saan? Sa iyong anak, anak na iyong mga anak. Saan? Kanino? Sa anak natin. Saan? Sa bahay natin. Kaya, mga tatay, mga nanay, lagi yung tandaan, leader tayo spiritual na ating mga anak. Dapat
At yan ang unang topic na ituturo natin sa kanila. Ang tungkol sa tunay na kalagayan, ang tunay na Diyos, walang ribulto, walang imahen. Ang ating tunay na Diyos ay Diyos na nasa langit sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo na ating tinanggap. Amen. Amen. So, pagkatapos, ano ang sabi? Tuturo mo ang pangalawang topic, ituturo mo sa kanila na mahalin nila ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas nila. Ayun, sabi, buong lakas, kaluluwa, buong lakas. So, una, topic na dapat matutunan ng ating mga anak ay ang tungkol sa pagmamahal sa Panginoon. Amen? Maniwala kayo, iba ang magiging buhay ng mga anak natin. So, ako, yung mga anak ko po, hindi naman sila perpekto. Pero walang nagbibisyo sa aking mga anak. Wala. At hindi namin sila sakit ng ulo. Yung isa naming naging sakit ng ulo, nakinuha na siya ng Panginoon, siya lamang ang kaisa-isang hindi nakinig sa amin na mag-asawa. Pero naging malungkot yung kanyang huling panahon. Pero at the end, yun pa rin panalangin namin na walang maiiwan na nangyari. So, nung siya may sakit, umuwi siya sa amin, nalagaan namin, araw-araw yun, araw-araw. Tinuruan ko siya ng salita ng Diyos hanggang mamatay na siya. At nung siya tumanggap na talaga sa Panginoon, bagamat wala nang magagawa kasi siya huli na Hindi na magagamit ng Panginoon. Hiningi niya na magkaroon kami ng pulong. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa amin. At pagkatapos sabi niya, Daddy, maraming salamat sa iyo. Sabi niya, okay na ako kung ako'y kunin ng Panginoon. Sabi niya, alam ko na kung saan ako pupunta. Kaya alam ko na saan siya pupunta. Kaya minsan, nakakatulong din yung matagal na pagkamatay. Amen? Bagamat mahirap, pero nakakatulong. Kasi nakakausap mo kung nasa gasaan na lang yun. Di ba? O kaya namatay sa tulog. Wala na, hindi mo na tutor. Kaya minsan, merong ganong pangyayari. Kaya nga, ang punto, pag nanampalataya ka sa Panginoon, ano ang dapat nating lagi isaisip? Walang maiiwan sa ating mga mahal sa buhay. Amen? So, wag natin na ibang tao, pabayaan na ibang tao ang umimpluwensya sa ating mga anak. Mangyayari sa iyo, yun nangyari doon sa mga nanay na matatalino yung mga anak pero iba ang umimpluwensya sa kanila. Yung mga kaliwa doon sa UP at kung saan-saan ang mga universidad. Kaya nga, masasabi na lang natin, pagka gano'n na nangyari, sabihin natin doon sa ating katabi, napakasakit, Kuya Eddie, mangyayari. Wala, talagang gano'n. Masakit. Okay, pangatlo tayo, practice o action. Ito ang dapat natin para ano natin yung momentum, pagkatapos na malaman natin ang lahat ng bagay sa mahal na araw. So, lagi natin tandaan, hindi kumpleto ang pananampalataya, ang kaalaman at ang pananampalataya ng walang practice, walang pagsasagawa. Ang sabi dito sa 7:24 at 27, yun ay basahin nyo na lang. Isa lang yung babasahin ko dyan. Sa verse 24. Sabi niya, Everyone therefore who hears these words of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on a rock. Sabi dito, dapat bawat isa maintindihan at pakinggan ang sinasabi ko. Sabi niya,
At pag tayo nakinig, tapos sinasabi ng Panginoon, at ito'y ating ginagawa, itinutulad niya tayo sa isang matalinong tao. Ayun, na ano, itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kung babasahin ninyo yung tuloy-tuloy, bumaha, bumagyo, umangin ng malakas, na natiling nakatayo yung bahay. Bakit? Nakatayo sa batong patibayan. At ang bato natin sa pananampalataya ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pilipos 4:9. Ang sabi dito, so doon po sa unang, binibigyan din doon yung nakinig at yung isinagawa ang kanyang napakinggan. 1:22 ng ano nga ba yun, Santiago o Pedro ba yun, Santiago? Sa wag tayong maging tagapakinig lang ng salita, kundi maging takatupad na ating dinadaya ang ating sarili. So, ano yun, Santiago? Santiago 1:22. So, maging tagatupad kayo ng salita, wag tagapakinig lamang. So, nalaman natin, tayo sumampalataya, ngayon ay yung ebidensya, yung pagsasabuhay, yung pagsasagawa ng bagay na ating narinig. Okay, ngayon, Pilipos 4:9. Ang sabi dyan, ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo, pansinin po ninyo, narinig, natutunan, narinig, nakita, ginawa niya, ang sabi niya, ito sa akin ay gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Amen? Ang Diyos daw ng kapayapaan sa atin. Pagka ano? Pagka ating ginawa, isinabuhay natin, sumunod tayo. So lagi po nating tandaan, ang mga Kristiyano, hindi lamang dapat na maintindihan ang Bible. Hindi lamang nila dapat tanggapin ang Panginoon. Ang mahalaga po at kumpleto para ang benepisyo po nito ay ating maranasan, maging masunurin tayo sa pamagitan ng pagsasabuhay, pagsasagawa ng mga bagay na ating natutunan at sinampalataya na natin. Put it into practice. Bakit? Ano yung lagi ko sinasabi? What you practice, you will be good at it. Kung anong pagsanayan mo, doon ka gagaling. Pag pinagsanayan mo ang kabanalan, mabubuhay ka sa kabanalan. Pag pinagsanayan mo ang pagsunod, magiging mahusay kang sumunod. Pag pinag-aralan mo, pinagsanayan mong manalangin, magiging mahusay kang manalangin. Pag pinagsanayan mo ang pagiging mapagbigay, pagpapalain ka ng marami ng Panginoon para kay patuloy na mapagbigay. Lagi niyong tandaan, kung ano ang iyong what you practice, kung ano yung pagsanayan, gagaling ka doon. Amen? So, marami mga tao, walang pinagsasanayan, mga mananampalataya, hindi sanay na sumimba linggo-linggo, kaya pa-absent-absent, kasi hindi natin pinagsanayan hindi natin inilagay sa schedule. Hindi nagbabasa ng Bible, kasi hindi pinagsanayan kung araw-araw ka nagbabasa niyan, mamimiss mo ito. Amen? Bakit? Maramdaman mo na tumatalab sa buhay mo ang mga salita ng Diyos. Tapos, hindi sanay manalangin. Ang dahilan kasi, hindi naman sinasanay na manalangin. Walang nahihikayat na tao para sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Hindi natin pinagsanayan na magbahagi ng Ebanghelyo. Tingnan mo ngayon katabi mo, sabihin mo, tanda mo ito, kung anong pagsanayan, gagaling tayo doon. Okay. So, doon sa 29, 25 at talatang 29 ng Mateo. Ilagay mo nga, PJ.
Bakit? Ibinibless ng Panginoon yung nagsasanay, yung mayroong panahon. Sabi niya, sapagkat ang mayroon, basahin natin. Ready? Sing. Hindi yan. Mateo 25:29. Saan na yan? Sabi dito, ayun na. O, ready siya. Para hindi malimutan yan. Ready? Sing. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ng nasa kanya ay aalisin sa kanya. So pag pinagsanayan natin ang tamang kaugalian ng paglilingkod sa Panginoon, maniwala kayo, aakayin niya kayo, bibigyan niya kayo ng maraming oportunidad para magawa ninyo yung pinagsasanayan ninyo hanggang sa maranasan mo yung kabuuan ng mga pangako ng Panginoon. Pero, paano yun? Kung wala ka namang panahon, ay, sorry, sabi niya, Pastor, kasi busy ako eh. Kaya hindi ako nakasimba. Pagkatapos lumipas uli yung mga linggo, bakit ka na naman wala? So, sorry, Pastor, sabi niya. Ano nga ba yung may nag-imbita sa akin na may kamag-anak na dumating. Pagkatapos, sa susunod naman na linggo, bakit na naman wala ka? Sabi naman, ano sasabihin? Sabi niya, Pastor, kahit naman ako wala sa church, ay nasa isip ko naman ng Panginoon. Sabi ko, patay tayo dyan. Kaya, yun yung mga katuwiran nun eh. Kahit hindi pa ako sumisimba, Pastor, ang dami niyan. Kasi ako, alam ko, kilala ko lahat ng mga miyembro halos eh. Kaya alam ko yung hindi nagpapatuloy, alam ko yung may nobyo, alam ko yung may girlfriend. Alam ko lahat yan eh. Kaya alam ko lahat yung mga palamig-lamig. Ano? Kaya hindi lamang iisa yung akin natin, hindi dalawa, hindi lima. Ba't hindi ka na sumisimba? Nung una, ang kanilang busy, taposag-aalaga ng anak, tapos maraming labahin. Nang tumagal-tagal, ang sabi niya, Pastor, kahit naman hindi ako sumisimba, ang puso ko naman ay naandoroon. Sabi niya. So, sana nga, nandito, puro puso na lang tayo dito. Kung yun lamang ang sisimba, yung puso. Sabi ko, hindi mo nasimba yung puso eh. So ngayon, isabuhay po natin. So kung saan mo pinagbubuti ang paglilingkod sa Diyos, doon ka pagagalingin ng Panginoon. Doon ka bibigyan ng mga oportunidad. Kanya-kanya po tayong kaloob. Kaya kung ano yung ibinigay sa iyong kaloob ng Panginoon, kaya sabi ko nga, yun ay biro na kaunting biro pero totoo. Ang gusto ko, lahat ng tatay magpastor. Amen? Kung po pwede lang. Ngayon kung ayaw magpastor, anong susunod? Sabi ko, magpakayaman na lang kayo. Kasi nga, ang dami natin pangangailangan. Alam po ba ninyo ngayon? 33 ang pioneering na simbahan po natin. Ang binubuksang simbahan, 33, 33. At katapat po niyan, siyempre, puro pera yan. Paano kung hindi magre-raise ang Panginoon ng mga mayayaman dito? Mga milyonaryo na yun ang magiging, ang magiging ministry. Ay sila magpastor, din pakayaman sila. Mag-support sa gawain ng Panginoon. Alam nyo kung dito meron lang talagang milyonaryo na pinagpala ng Panginoon na yun ang magiging ministry niya sa simbahan. Alam niyo yung bahay ko diyan. Binili ko yan, hiningi ko lang yung pinambili ko diyan na 1.5 million. Yung ibang simbahan doon sa Santo Tomas, sa San Luis. Kasi na-depress yung pastor doon.
Nagkakawala yung membro, pray ako, tapos sinulatan ko yung isang kaibigan. Sabi ko, kailangan ng 2 milyon ng pastor at nadidepress na sa ministry. At yung mga miyembro ay nagkakawala. Pinadala ko 2 milyon. O kaya nagkaroon simbahan doon. Ngayon, alam mo ang punto, kung meron ditong mga milyonaryo, bilyonaryo na magpapagamit sa Panginoon, ay di sandali lang, 33 yung ating 33 milyon lamang yun eh. Ay, sabi ko, Brother Erning, kailangan natin ng 33 milyon. Hindi, sabi niya, madali lang yan, susulat lang ng cheque. Ay, di tuloy-tuloy na yon. Amen? Abay, malalayo yun eh. Merong Alabat, Quezon, Atimunan, meron tayo sa Mindanao. Kaya ako pupunta dun eh. Nagbukas na sila, 3 na simbahan natin doon. Punta ako sa Butuan, mayroon din tayo doon. Kaya, sabi ko, paano naman ako namamasahin ng sarili ko? Hindi naman kaya nung organisasyon yung pamasayan ako ng lahat ng aking may mga lakad ako sa Thailand, meron kami Singapore. Ako lang namamasahe eh. Kung milyonaryo kayo, di ba? Sasabihin ko kay Brother Sok, pupunta ako sa Thailand eh. Ang kailangan ko lamang ay 40 mil lang. Hindi, ang punto po, ang gusto ng Panginoon ay pagpalain tayo talaga. Pero sana, pag pinagpala tayo, yung purpose ng Diyos dapat hindi. Yung bahay mo, pagpalain mo. Yung bahay mo, suportahan mo. Amen. Hindi yung pagka ikaw halimbawa ay pinayaman, ay iba yung iyong susuportahan. Masakit kay Kuya Eddie yun. So, pag dito ka, parang anak mo, di ba? Sa lumaki, ikaw ang nag-ano sa kanila, sa intahanan lumaki. No maging able na sa buhay, makakatulong sa pamilya, kapitbahay yung sinuportahan. Parang ganon. Kaya talagang hindi wrong orientation yon. Pero sabi, sa Diyos din naman sinusuportahan kayo, pero iba yung tahanan. Tayo naman lahat Pilipino, marami tayong mga kamag-anak, may kanya-kanyang bahay, hindi ba? Hindi natin bahay lahat yun, hindi natin pamilya lahat yun. Kamag-anak natin yun. Okay lang kung tutulungan natin yung okay lang. Pero yung talagang tulong, siyempre, sa sambahayan mo, sarili mong pamilya. Amen? Okay, so, lastly po, in conclusion, ang sabi po dito sa 2 Corinthians, Pangalawang Korinto 1:19. Ang sabi rito, sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesucristo na ipinangaral namin sa inyo, ako at si Silvano at si Timoteo, hindi naging oo at hindi, kundi sa Kanya ay naging oo. Sapagkat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos, ay nasa Kanya ang oo, kaya nga naman, nasa Kanya ang siyanawa sa ikaluluwalhati ng Diyos sa pamagitan niya. Alam ko, hindi nyo naintindihan yung gaano. Oo, hindi. Ganito lang yan. Pag sinabi ng Diyos sa iyo, walang duda, hindi yes or no na nasa gitna, laging yes ang sabi ng Panginoon, pagpapalain kita. Kilala mo ako, nanampalataya ka sa akin, gusto mong magpagamit, sabi niya, anuman ang maibibigay ko na kailangan mo at yung ipinanalangin, iningi, itinalaga ang iyong buhay, ang laging sagot ng Panginoon sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus ay yes. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Sabihin natin, yes. Pag may sakit ka, tiwala ka sa Panginoon, ang sagot niya ay yes. Pag ikaw'y wala at ikaw ay nanalangin, ang sagot ng Panginoon ay yes.
Kung gusto mong ikaw yumaman, nais mo sa Panginoon na maging ministry, sagot ng Panginoon, yes! Amen! Kung gusto mo magpastor at sa nais mong gamitin ka ng Panginoon sa pagpapastor, ano sabi ng Panginoon? Yes! Okay, tumayo tayo lahat. God bless you. Okay, isang malakas na pag-amen. Sabi dito, nasa Kanya ang oo, kaya naman sa Kanya ang siya nawa sa ikaluluwalhati ng Diyos sa pamagitan niya. Yung siya nawa ay Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God.